Amazing! Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na napapaligiran ng makakapal na kagubatan, malalalim na karagatan at libu-libong isla. Hindi lang magagandang tanawin ang matatagpuan mo, kundi mga nilalang na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan, pinagtatakhan at minsan ay kinatatakutan. May mga hayop na bihira mong makita, parang ayaw nilang magpakita sa tao. Mga nilalang na sa gabi lang lumalabas, na para bang may sariling mundo kapag wala ang liwanag. At may ilan na sa sobrang kakaiba ng kanilang kilos at kakayahan, ay tila hindi mo aakalain na totoo pala sila. Pero ang mas nakakagulat, hindi ito mga gawa-gawang kwento. Hindi ito alamat, hindi ito pelikula. Ito ay mga totoong hayop na matatagpuan mismo sa Pilipinas. Sa video na ito, alamin natin ang 10 pinakamisteryosong hayop sa Pilipinas. Mga nilalang na hindi lang kahanga-hanga, kundi mahalaga rin sa balanse ng kalikasan. At siguraduhin mong abangan ng top 1 dahil ito ang hayop na madalas mong marinig sa gabi. Pero baka hindi mo pa lubos na naiintindihan kung bakit. Kaya Amazing, tara, simulan na natin. Number 10, dugong. Ang mahiyain na si mammal ng Pilipinas. Ang dugong ay isang marine mammal na matatagpuan sa mga baybaying dagat ng Pilipinas, lalo na sa Palawan at sa Mindanao. Ito ay kamag-anak ng manatee at kilala sa pagkain ng seagrass, kaya tinatawag din itong sikaw. Isa ito sa pinakabihirang makita na malalaking hayop sa dagat. Dahil napakamahiyain ito at kadalasang nananatili sa mababaw, ngunit malalayong bahagi ng karagatan. Dahil dito, limitado pa rin ang kaalaman ng mga scientist tungkol sa eksaktong galaw at populasyon nito sa bansa. Mahalaga ang dugong sa ecosystem dahil tumutulong itong panatilihing malusog ang seagrass beds, isang tirahan ng maraming isda at marine species. Kapag nawala ang dugong, maapektuhan din ang balanse ng buhay sa dagat. Sa kasalukuyan, itinuturing itong vulnerable species dahil sa illegal hunting, polusyon at pagkawala ng tirahan. Kaya naman ito ay protektado sa ilalim ng batas sa Pilipinas. Number 9, Philippine tarsier. Isa sa pinakamaliit na primate sa mundo. Ang Philippine tarsier o Carlitos erecta ay isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo at matatagpuan sa mga isla tulad ng Bohol, Samar at Leyte. Kilalang kilala ito sa kanyang napakalalaking mata na halos kasing laki ng kanyang utak. Dahil dito, napakalinaw ng paningin nito sa gabi, isang adapsyon bilang nocturnal animal. Ang tarsier ay insectivore, ibig sabihin kumakain ito ng mga insekto, maliliit na hayop at minsan ay maliliit na ibon. Isa rin itong mahusay na mangangaso dahil sa kakayahan nitong tumalon ng malayo. Ngunit ito ay sensitibo sa stress. Kapag nahawakan o na-stress, maaari itong mamatay. Kaya mahigpit ang regulasyon sa paghawak at pag-display nito sa turismo. Number 8, Philippine eagle. Ang pinakamalaking agila sa Pilipinas. Ang Philippine eagle ay isa sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na agila sa buong mundo at itinuturing na pambansang ibon ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa mga kagubatan ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Kilala ito sa kanyang matalas na paningin at kakayahang manghuli ng mga unggoy, ibon at iba pang maliliit na hayop. Isa ito sa pinaka-endangered na species sa bansa na may tinatayang ilang daan na lang ang natitira sa wild. Ang pangunahing banta dito ay deforestation at illegal hunting. Dahil sa kahalagahan nito, maraming conservation programs ang isinasagawa upang maprotektahan ng natitirang populasyon ng Philippine eagle. Number 7, bayawak. Isang mahalagang reptile sa ecosystem. Ang bayawak o monitor lizard o tinatawag ring Varanus salvator ay isang malaking reptile na karaniwang makikita sa mga ilog, kagubatan at wetland sa Pilipinas. Ito ay omnivore, kumakain ng isda, insekto, maliliit na hayop at kahit patay na hayop. Dahil dito, mahalaga ito sa ecosystem bilang tagalinis ng kapaligiran.
Ang bayawak ay hindi agresibo sa tao, maliban na lang kung ito ay ma-provoke o ma-threaten. Kadalasan, ito ay umiiwas sa tao at mabilis na tumatakas. Bagamat minsan kinatatakutan, ang bayawak ay isang mahalagang bahagi ng kalikasan at protektado rin sa ilalim ng wildlife conservation laws. Number 6, Philippine Cobra. Isa sa pinakamapanganib na ahas sa mundo. Ang Philippine Cobra o Naja philippinensis ay isang highly venomous na ahas na matatagpuan sa Luzon at iba pang bahagi ng Pilipinas. Kilala ito sa kakayahang dumura ng venom na maaaring tumama sa mata ng target, isang defense mechanism laban sa predators. Ang laso nito ay neurotoxic na maaaring makaapekto sa nervous system at magdulot ng paralysis kung hindi agad magamot. Sa kabila ng panganib nito, ang cobra ay mahalaga sa ecosystem dahil tumutulong itong kontrolin ang populasyon ng daga at iba pang peste. Number 5, tikling. Ang ibong kilala sa bilis at liksi. Ang tikling o Galirallus philippinensis ay isang ground-dwelling bird na karaniwang matatagpuan sa mga palayan, damuhan at wetlands sa Pilipinas. Ito ay may mahahabang paa at mabilis na galaw, kaya mahusay itong umiwas sa mga hadlang sa paligid. Isa sa pinakakilalang katangian ng tikling ay ang kanyang bilis at koordinasyon. Sa natural na kapaligiran, kailangan itong umiwas sa mga predator at panganib, kaya na-develop ang kanyang mabilis na reflexes at liksi. Dahil sa katangiang ito, naging inspirasyon ito ng tradisyonal na sayaw na tinikling, kung saan ginagaya ng mga mananayaw ang pag-iwas ng ibon sa pagitan ng kawayan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang tikling sa kultura ng Pilipinas. Bukod dito, ang tikling ay tumutulong sa ecosystem sa pamamagitan ng pagkain ng mga insekto at maliliit na organismo sa lupa. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng pests sa mga sakahan. Sa kabila ng pagiging karaniwan, ang tikling ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang simpleng hayop ay may mahalagang papel sa kalikasan at kultura. Number 4, Kulugo, ang master ng pag-glide sa kagubatan. Ang kulugo o Cynocephalus volans, na kilala rin bilang flying lemur, ay isang kakaibang mammal na matatagpuan sa kagubatan ng Pilipinas. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito tunay na lumilipad, kundi nagaglide gamit ang malawak na lamad ng balat sa kanyang katawan. Ang balat na ito na tinatawag na patagium ay umaabot mula lieg hanggang paa, kaya nagagawa nitong mag-glide ng hanggang 10 metro mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ito ay isang kahangahangang adaptasyon para makaiwas sa predators. Ang kulugo ay nocturnal, ibig sabihin aktibo ito sa gabi. Kumakain ito ng dahon, prutas at bulaklak, kaya mahalaga ito sa forest ecosystem bilang seed disperser. Isa sa pinaka-interesting na katangian nito ay ang pagiging napakatahimik. Halos hindi mo ito maririnig kahit malapit na ito sa'yo. Isang dahilan kung bakit bihira itong mapansin. Sa mundo ng wildlife, ang kulugo ay isa sa mga pinaka-unique na hayop. Isang nilalang na tila kombinasyon ng iba't ibang species, ngunit may sariling kakaibang identity. Number 3, Butanding, ang gentle giant ng karagatan. Ang butanding o whale shark ay isa sa pinakamalalaking isda sa buong mundo na maaring umabot ng higit sa 12 meters ang haba at tumitimbang ng ilang tonelada. Matatagpuan ito sa ilang bahagi ng Pilipinas tulad ng Donsol sa Sorsogon at Oslob sa Cebu, kung saan ito ay naging sentro ng ecotourism. Maraming turista ang pumupunta upang makita at makalangoy kasama ang higanteng ito. Sa kabila ng laki nito, ang butanding ay hindi mapanganib sa tao. Ito ay filter feeder. Ibig sabihin, kumakain lamang ito ng plankton, maliliit na isda at iba pang microscopic organisms. Isa sa mga misteryo ng butanding ay ang kanilang migratory behavior. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga sayentipiko kung bakit sila lumilipat-lipat ng lugar at kung saan sila eksaktong nanggagaling.
Sa kasalukuyan, ang butanding ay itinuturing na endangered species dahil sa banta ng climate change, polusyon at human activities. Kaya mahalaga ang conservation efforts upang maprotektahan ang kanilang populasyon. Number 2, paniki, ang silent guardian ng kalikasan. Ang paniki ay isa sa mga pinakaimportanteng hayop sa ecosystem ng Pilipinas. May higit sa 70 species ng paniki sa bansa, kabilang ang fruit bats at insect-eating bats. Ang fruit bats ay tumutulong sa seed dispersal. Ibig sabihin, sila ang nagkakalat ng mga buto ng prutas at halaman na tumutulong sa paglago ng kagubatan. Samantalang ang insect bats naman ay kumakain ng libu-libong insekto kada gabi. Dahil dito, malaki ang naitutulong ng paniki sa agrikultura. Nakakatulong silang bawasan ang mga peste sa pananim na nagbibigay ng benepisyo sa mga magsasaka. Ang paniki ay nocturnal, kaya aktibo ito sa gabi. Gumagamit ito ng echolocation, isang kakayahan kung saan gumagamit ito ng tunog upang malaman ang lokasyon ng mga bagay sa paligid. Sa kabila ng negatibong imahe nito sa kultura, ang paniki ay isang mahalagang bahagi ng biodiversity at dapat protektahan, hindi katakutan. Number 1, kwago, ang tahimik na mangangaso sa gabi. Ang kwago o owl ay isang nocturnal bird na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang ang mga kagubatan, bukirin at minsan ay malapit sa mga residential areas. Isa sa pinakakahangahangang katangian nito ay ang kanyang tahimik na paglipad. Dahil sa espesyal na disenyo ng kanyang pakpak, halos walang tunog ang paglipad nito. Kaya nagiging epektibo itong mangangaso. Ang kwago ay may napakalakas na pandinig at paningin na nagbibigay dito ng kakayahang manghuli ng daga, butiki at maliliit na hayop kahit sa dilim. Dahil dito, mahalaga ito sa pagkontrol ng peste sa mga sakahan. Kakaiba rin ang kakayahan nitong iikot ang ulo nito hanggang sa 270 degrees na nagbibigay dito ng mas malawak na field of vision kumpara sa ibang ibon. Sabi ng iba, kapag narinig mo ang huni nito, tapos ka na. Isang popular na paniniwala lamang at walang scientific evidence. Sa kabila ng mga paniniwala, ang kwago ay isang mahalagang bahagi ng kalikasan. Isang tahimik ngunit epektibong tagapangalaga ng balanse sa ecosystem. Kaw-amazing! Ang mga hayop na ito ay patunay na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa pagdating sa biodiversity. Hindi man sila supernatural, ang kanilang kakaibang anyo, asal at kahalagahan sa kalikasan ay sapat na para humanga tayo. At sa halip na katakutan, mas dapat natin silang intindihin, protektahan at pahalagahan. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.